Ilang beses mo na bang naramdaman na kinalimutan ka na ng Diyos? Nanalangin ka ba, naghintay, nagtiwala, ngunit hindi dumating ang himala sa oras na iyong inaasahan? Kung minsan ang buhay ay parang isang saradong libingan, madilim, malamig at tahimik. At sa katahimikang ito na lumitaw ang pinakamahirap na tanong, narinig ba niya ako o mas malala pa? Does He care? Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na kahit si Jesus ay umiyak sa isang libingan? Oo, pinahintulutan ng anak ng Diyos ang kanyang sarili na madama ang sakit ng pagkawala, ang bigat ng kawalan, ang sangkatauhan na napunit ng kalungkutan. Ang eksena ay naganap sa Betanya, isang simpleng nayon kung saan nakatira ang tatlong magkakapatid na malapit kay Jesus, sina Marta, Maria at Lazarus. At kapag namatay si Lazarus, tila lahat ng pag-asa ay namatay kasama niya. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kwento. Ang video na ito ay hindi lamang tungkol sa pagluha. Ito ay tungkol sa katahimikan na nauuna sa muling pagkabuhay, ang pananampalataya na umaabot sa oras ng paghihintay at ang sakit na nagiging isang himala. Sama-sama nating talakayin ang bawat detalye ng totoo, matindi at makabuluhang kwentong ito dahil marahil sa kaibuturan ang libingan ni Lazarus ay sa iyo rin at ang boses na tumawag sa kanya umaalingaw-ngaw pa rin. Maghanda upang maantig, tanungin, magmuni-muni, at marahil ay muling matuklasan ang pag-asa na akala mo ay nawala sa iyo. Dahil sa araw na iyon, si Jesus ay umiyak, ngunit ang kamatayan ay walang huling salita. Ang Bethany ay isang tahimik na nayon, halos nakalimutan sa mapa, ngunit puno ng malalim na mga kwento. Doon nanirahan sina Marta, Maria at Lazarus, tatlong magkakapatid na nagbukas ng mga pintuan ng kanilang tahanan at puso kay Jesus. Ang kanilang relasyon ay higit pa sa mga pagbisita at mga himala. Ito ay isang tunay na pagkakaibigan. Ngunit ang pagkakaibigang iyon ay sinusubok na ngayon. Halos nakakabingi ang katahimikan sa baryong iyon dahil nangyari na ang kinatatakutan ng lahat. Patay na si Lazarus at sa kanya parang namatay ang pag-asa. Ang sakit ng pagkawala ay hindi pumipili ng oras para dumating. Ito invades. Ginagawa nitong tahanan at sa Bethany, kinuha nito ang lugar. Ang libingan ni Lazarus ay natatakan na. Panay ang pag-iyak at ang kawalan ni Jesus ay isa pang sugat. Nasaan ang nagpagaling ng may sakit? Bakit hindi siya nagpakita noong may oras pa kapag ang lahat ay tila posible? Ang mga tanong na ito ay bumulong sa makipot na kalye at umalingaw-ngaw sa puso ng mga naniniwala pa rin sa imposible, ngunit nagsisimulang mag-alinlangan sa oras. Sa puntong ito ng kwento na ang yugto ay nagsisimulang itakda para sa isang bagay na mas malaki. Ang sakit gaano man kalupit ay naghahanda din ng lupa para umunlad ang pananampalataya. Hindi madaling matanto ito kapag sinasakal tayo ng kalungkutan, kapag ang luha ay nahahalo sa kawalan ng pag-asa. Pero kahit ganoon may bumubulong sa loob natin, siguro hindi pa ito ang katapusan. Ang katahimikan ni Bethany ay hindi pagpapabaya. Ito ay isang premonition. Hindi pa dumarating si Jesus, ngunit hindi iyon nangangahulugan na sumuko na siya. Minsan, ang pinakamalaking pagsubok sa pananampalataya ay hindi ang paniniwalang kikilos ang Diyos, ngunit ang paniniwalang siya pa rin ang may kontrol, kahit na tila nawala ang lahat. Itinuturo ito sa atin ng nayon ng Betanya. Ito ay sa katahimikan na ang pinakamalaking iyak ng kaluluwa ay ipinanganak. At sino ang nakakaalam sa espasyong ito ng sakit at paghihintay na nagsisimulang kumilos ang langit? Ang libingan ay sarado pa, totoo, ngunit ang kwento ay malayong matapos. Nang magkasakit si Lazarus, ginawa ni na Marta at Maria ang gagawin ng sino mang may pananampalataya. Ipinatawag nila si Jesus, hindi sa desperasyon, ngunit may kumpiyansa.
Pagkatapos ng lahat, siya ay isang kaibigan malapit sa kanilang sambahayan at nakagawa na ng napakaraming himala para sa mga estranghero, lalo pa para sa isang taong napakalapit. Ngunit ang sagot ay hindi dumating gaya ng inaasahan nila. Hindi agad nagpakita si Jesus. Narinig niya ang balita at gayon pa man nanatili siya sa kinaroroonan niya ng 2 araw pa. Isang katahimikan na sumisigaw ng malakas sa puso ng magkapatid. Mas masakit ang paghihintay kapag alam nating umiiral at malapit na ang solusyon. Ito ay hindi bilang kung si Jesus ay masyadong malayo. Siya lang hindi dumating. At yun ay hindi magkaroon ng kahulugan. Naranasan mo na bang ganyan? As if you'd done everything right. Prayed, believed, trusted. Pero naantala pa rin ang sagot. Ang ganitong uri ng sakit ay mapait, pinaghahalong pananampalataya at pagkabigo. At dito magsisimula ang isa sa mga dakilang misteryo ng pagkilos ng Diyos. Hindi lahat ng katahimikan ay kawalan. Minsan, ito ay banal na diskarte. Ang pagkaantala ni Jesus ay hindi kapabayaan. Ito ay may layunin. Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. At gayon paman, hinayaan niyang lumipas ang panahon, ang libingan ay sarado, ang pag-iyak na umalingaw-ngaw sa Betanya. Sapagkat ang himalang kanyang binalak ay hindi lamang isang pagpapagaling, ito ay isang muling pagkabuhay, isang bagay na mas malaki kaysa sa naisip ng sinuman. Ngunit upang makamit ito, kailangang dumaan sa sakit, pagluluksa at maliwanag na pagkatalo. Isang landas na hindi gusto ng sinuman, ngunit madalas na naghahanda para sa tagumpay laban sa kamatayan. Ito ang humaharap sa atin. Dahil gusto natin ang isang Diyos na mabilis tumugon, na nagliligtas bago ang pagkahulog, na dumating bago ang libingan. Ngunit paano kung magpasya siyang dumating mamaya, para lang ipakita na hindi naging hadlang ang kamatayan para sa Kanya? Ang hindi nasagot na sigaw ay maaaring aktwal na pagpapakilala ng isang mas malalim na himala. At marahil kung ano ang nakikita mo bilang pagpapabaya ay simula pa lamang ng isang plano na malayo sa iyong pag-unawa. Nang sa wakas ay dumating si Jesus sa Betanya, ang mood ay isa na sa pinagsama-samang pagluluksa. Ang libingan ay isinara 4 na araw bago nito. Si Marta ang unang lumabas upang salubungin siya. Siya ay praktikal, makatuwiran. Ang kanyang pananalita ay halos kontrolado. Panginoon, kung narito ka, hindi sana namatay ang aking kapatid. Hindi niya itinatanggi ang kanyang sakit, ngunit hindi rin siya sumuko sa kawalan ng pag-asa. Si Martha ay kumakatawan sa mga nagsisikap na mapanatili ang kanilang istruktura kahit na ang lahat sa loob ay gumuho. Ang kanyang pananampalataya ay matatag, ngunit nasugatan. Si Mary, gayunpaman, ay iba. Naghihintay siya. Siya ay nananatili sa bahay. Marahil ay nawasak ang kanyang puso. Nang sa wakas ay matagpuan niya si Jesus, wala na siyang masabi. Paulit-ulit niyang inuulit ang panaghoy ng kanyang kapatid. Ngunit sa pagkakataong ito, lumuluha. Inihagis niya ang sarili sa kanyang paanan. Pinaghalong sakit, pagpipitagan at nasirang pag-asa. Si Maria ang larawan ng hilaw na damdamin, ng pananampalataya na kanyang nararamdaman. At doon, sa harap ng 2 magkaibang babaeng ito, si Jesus ay tumugon sa bawat isa ng kakaiba dahil naiintindihan niya ang mga nuances ng sakit ng tao. Ang sandaling ito ay nagpapakita ng isang bagay na makapangyarihan. Ang pananampalataya ay walang kahit isang hulma. Maaari itong dumating na may lohika o luha, may mga salita o katahimikan. Ang mahalaga, kahit nalilito, pareho pa rin silang pumunta para salubungin si Jesus. At iyon ang nagbabago sa lahat. Sa mga sandali ng pagkawala, karaniwan ng isipin na kailangan nating kumilos ng tama. Ngunit ang totoo, hindi hinihingi ng Diyos ang emosyonal na pagiging perpekto. Malugod niyang tinatanggap, naiintindihan niya, siya ay tumutugon ayon sa puso ng bawat tao. Ang pananampalataya ni Marta ang nagsasalita. Ang pananampalataya ni Maria ay lumuluha at pareho ang bisa,
parehong umaantig sa puso ni Jesus. Kung minsan ay matutulad ka kay Marta, nagsisikap na ayusin ang lahat sa pamamagitan ng matatag na mga salita. Sa ibang pagkakataon, matutulad ka kay Maria nang walang lakas na magsalita at ayos lang. Ang mahalaga ay huwag tumigil sa paglapit sa Kanya. Dahil sa tagpong ito, kahit sa gitna ng sakit, nagsimulang lumitaw ang mga unang kislap ng himala. Nang si Jesus ay dinala sa libingan ni Lazarus, hindi lamang siya nakakita ng isang yungib na sarado ng isang bato. Pumasok siya sa isang lugar na puno ng emosyon. May mga kaibigan, kapitbahay, pamilya, lahat ay dinaig ng luha, dalamhati at kawalan ng magawa. Nauna ang kamatayan. Ang hangin ay siksik, ang kapaligiran ay madilim tulad ng isang templo na binuo sa sakit. At sa espasyong iyon, kung saan inakala ng marami na tapos na ang lahat, nanatiling tahimik si Jesus sa ilang sandali na tila walang hanggan. Ang senaryo na ito ay maaaring sumasalamin sa mga sandali sa ating sariling buhay. Minsan ang libingan ay hindi pisikal, ngunit emosyonal. Ito ay ang pagkawala ng isang panaginip, ang pagtatapos ng isang relasyon, ang pagkamatay ng pag-asa. At kapag nahaharap tayo sa mga katotohanan ito, ang tanging nararamdaman natin ay kalungkutan, umiiyak, panghihina ng loob, yung feeling na late na dumating si God. Ngunit tiyak na sa lugar na ito, sa pinakamababang punto ng paglalakbay na pinili niyang ipakita ang kanyang sarili. Hindi bilang isang taong malayo, ngunit bilang isang buhay na presensya sa gitna ng kadiliman. Hindi iniwasan ni Jesus ang libingan, hindi siya umiwas sa eksena, napunta siya sa lalim ng sakit ng tao, at ito ay nagtuturo ng isang bagay na dakilang. Ang anak ng Diyos ay hindi natatakot sa ating mga pagkawala, ni hindi niya tinatalikuran ang ating pagdurusa. Sa kabaligtaran, siya ay lumalakad patungo sa mga umiiyak, pumapasok sa kaharian ng pagluluksa, humaharap sa kamatayan ng direkta, at sa paggawa nito, binago niya ang dating lugar ng mga wakas sa isang yugto para sa isang bagong simula. Kahit hindi pa natin nakikita, may mangyayari. Sa libingan ni Lazarus, tila tapos na ang lahat. Ngunit naroon si Jesus, at kapag siya ay pumasok sa gayong tagpuan, ang lohika ng tao ay dapat magbigay daan sa supernatural. Kaya kung ngayon ay makikita mo ang iyong sarili sa harap ng isang libingan, anuman ito, tandaan mo, binabago ng kanyang presensya ang lahat. Ang katahimikan ay maaaring mukhang mapang-api pa rin, ngunit ang simpleng pagdating ni Jesus ay nagpahayag na ang lugar ng kamatayan na ito ay maaaring maging simula ng isang bagong buhay. At pagkatapos ay may isang bagay na mangyayari na makabasag ng anumang malamig o malayong larawan ng Diyos. Si Jesus ay umiiyak. Bago ang libingan, bago ang panaghoy ni Maria, bago ang pagtangis ng kanyang mga kaibigan, siya rin ay naantig. Hindi simboliko ang kanyang mga luha. Sila ay totoo. Sila ang salamin ng isang pusong nakadarama ng matinding sakit ng tao. Ang lumikha ng sansinukob, ang may akda ng buhay, ay naroon, umiiyak. Hindi dahil sa hindi niya alam kung ano ang mangyayari, kundi dahil pinili niyang maramdaman ito sa amin. Binago ng eksenang ito ang lahat. Ipinakikita nito na si Jesus ay walang pakialam sa ating pagdurusa. Hindi lang siya nasa trono, namumuno mula sa malayo. Siya ay nasa tabi natin sa lupa ng buhay, nakikibahagi sa bigat ng kalungkutan. Ang mga luha ni Jesus sa Betanya ay nagpapaalala sa atin na ang kanyang habag ay konkreto. Para bang sa isang iglap nagdugo ang langit sa pakikiramay sa lupa. At hindi ito kahinaan, ito ay pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo. Ito ay sangkatauhan at pagka-Diyos na magkakaugnay. Ang imahe ni Jesus na umiiyak ay nag-aalis din ng sandata sa mga naniniwala na ang pananampalataya ay palaging lakas, na ang espiritualidad ay palaging nakikitang tagumpay. Minsan, umiiyak ang tunay na pananampalataya at hindi nito binabawasan. Sa kabaligtaran, ginagawa itong mas tunay.
Kung si Jesus mismo ang umiyak sa sakit ng kanyang mga minamahal, sino tayo para itago ang ating mga luha? Ang pag-iyak, kapag isinuko natin ito sa Diyos, ay nagiging isang bigkis, isang uri ng tahimik na panalangin na umaantig sa langit. Naisip mo na ba ito? Na marahil, sa gitna ng iyong sakit, si Jesus ay umiiyak din kasama mo? Hindi dahil wala siyang gagawin, kundi dahil nagmamalasakit siya, dahil nararamdaman niya, dahil mahal niya. Ang luhang pumatak mula sa kanyang mukha ay hindi kahinaan. Ito ay isang tipan, isang tahimik na pangako na siya ay naroroon kahit na ang lahat ay tila naglaho. At kung minsan, bago ang muling pagkabuhay, dumarating ang banal at malalim na sandali na ito, ang Diyos na umiiyak kasama natin. Ang teksto ng Biblia ay nagsasabi na si Jesus ay malalim na naantig at nababagabag sa espiritu. Ang orihinal na pananalita sa Griego ay nagdadala ng ideya ng isang matinding pakiramdam, halos tulad ng isang panloob na panginginig ng galit. Hindi lang lungkot, galit. Isang banal, tahimik, ngunit nag-aapoy na galit laban sa kamatayan, laban sa lahat ng kinakatawan nito, paghihiwalay, sakit, pagluluksa, luha. Sa sandaling yon si Jesus ay hindi lamang umiiyak, siya ay tumutugon. Something inside him said, hindi ito natural. Ito ay dapat lagpasan. Ang kamatayan ay hindi kailanman bahagi ng orihinal na plano. Ito ay isang panghihimasok, isang kaaway, at alam ito ni Jesus. Sa makatuwid, ang kanyang kaguluhan ay hindi isang pagbibitiw na panaghoy, ngunit isang kilusan ng espiritual na pakikidigma. Para bang sa harap ng libingan na iyon, tahimik niyang sinasabi, hindi ka mananalo. Ang pag-iyak dito ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay paghahanda para sa tagumpay. At marahil ay hindi mo naisip ang tungkol dito, ngunit ang iyong pag-iyak ay maaari ding maging isang pagkilos ng pagtutol, isang paraan ng pagpapahayag na ang sakit ay hindi magkakaroon ng huling salita. Ang galit ni Jesus ay nagtuturo sa atin na ang pakiramdam ng sakit ay hindi ang katapusan ng pananampalataya. Ito ang panggatong para harapin ang kailangang baguhin. May mga sakit na nagpaparalisa sa atin, ngunit may iba pang nagtutulak sa atin na manalangin, lumaban, at mas marubdob na maniwala. Si Jesus ay nakadama ng sakit bilang isang tao, ngunit ipiniposisyon ang kanyang sarili bilang Diyos. At tiyak na ang duality na ito ang nagbibigay inspirasyon sa atin. Dahil kung siya man ay nayanig ng husto, bakit mo ikakahiya ang iyong karupukan? Sa libingan ni Lazarus, si Jesus ay hindi lamang nakiramay, siya ay nanindigan. Hinarap niya ang kamatayan ng may autoridad, hindi pagsunod. At iyon ang nagbabago sa lahat, dahil ang ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagwawalang bahala sa sakit, ngunit tungkol sa pagharap dito ng may pag-asa. Marahil, ang nararamdaman mo ngayon ay ang mismong panloob na pagkabalisa, ang banal na pag-aalsa na ito laban sa kung ano ang masakit sa iyo. At alam mo ba kung ano ang maaaring ibig sabihin nito? Na mas malapit ka na sa tagumpay kaysa sa inaakala mo. Pagkatapos, sa gitna ng pagluluksa, pag-iyak at pagkalito, gumawa si Jesus ng isang bagay na hindi akalain. Inutusan niyang alisin ang bato sa libingan. Sinubukan pa nga siyang pigilan ni Martha, naaalala ang baho. Tutal, 4 na araw nang patay si Lazarus. Ngunit pinipilit ni Jesus, hindi niya nililimitahan ang sarili sa lohika. Kapag naalis ang bato, napuno ng katahimikan ng silid. At sa katahimikang ito, ang tinig na lumikha ng sansinukob ay direktang nagsasalita sa kamatayan. Lazarus, lumabas ka, isang maikling pangungusap, direkta at lubos na nagbabago. Ang susunod na mangyayari ay higit pa sa isang himala. Ito ay isang muling pagsasaayos ng realidad. Bumangon ang isang patay na nakabalot pa rin ng mga lampin. Bumabalik ang buhay kung saan wala lang. Sumasabog ang pag-asa kung saan naghari ang kawalan ng pag-asa.
At ito ay nagpapakita sa atin ng isang makapangyarihang katotohanan. Kapag si Jesus ay tumawag, kahit ang kamatayan ay hindi makalaban, ang libingan ay nagiging isang yugto ng tagumpay. Ang tinig na tumatagos sa kalungkutan ay hindi lamang umaaliw, naguutos ito. Ito ay muling nabuhay. Ang eksenang ito ay nagpapaalala sa atin na ang tawag ni Jesus ay personal. Hindi niya sinabing lumabas ka, sabi niya Lazarus. Pinangalanan niya siya ang nag-individual sa kanya at gayon din sa iyo. Marahil ay nararanasan mo ang isang bagay na kahawig ng kamatayan. Isang ikot na nagsara, isang panaginip na nabaon, isang pananampalataya na nanlamig. Ngunit ang kanyang tinig ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Lumabas ka, gaano man katagal ang paghihintay o kung ano ang nawala. Kapag siya ay nagsalita, lahat ay maaring ipanganak na muli. Ang utos ni Jesus ay hindi isang mungkahi. Ito ay isang pagpapahayag ng buhay. Gaano man natatatakan ang libingan, kung siya ay kasangkot, palaging may posibilidad ng isang bagong simula. At higit pa, pansinin na si Lazarus ay sumusulpot pa rin dala ang kanyang mga benda. Ang isang himala ay hindi kailangang maging handa upang maging totoo. Minsan nauuna ang paglabas bago ang kabuuang kalayaan. Ngunit ang unang hakbang ay ang makinig at tumugon sa boses na tumatawag pa rin, kahit sa gitna ng kamatayan. Noong araw na iyon sa Betania, ang pag-iyak ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ang lupa kung saan namumulaklak ang isang himala. Ang mga luha ni Marta, Maria, ng mga kaibigan, at maging ni Jesus ay hindi nawalan ng kabuluhan. Bawat isa sa kanila ay nagdadala ng sakit, oo, ngunit pati na rin ang pananampalataya. Ang muling pagkabuhay ni Lazarus ay hindi nagsimula sa pag-iyak ni Jesus. Nagsimula ito sa pag-iyak. Sa templong iyon ng sakit, bago ang isang saradong libingan, nagpasya ang langit na lumipat. Dahil ang tila nawala ay, sa katunayan, simula pa lamang ng isang bagong yugto. May mga pagkakataon na pinahihintulutan tayo ng Diyos na maramdaman ang lahat. Ang kawalan ng laman, ang kawalan, ang paghihintay, at maging ang kalungkutan. Pero hindi ibig sabihin na wala na siya. Kadalasan, sa mga lambak na ito ay inihahayag niya ang kanyang sarili ng lubos. Itinuro sa atin ng Bethany na ang pananampalatayang umiiyak ay hindi mas mababa, ito ay tunay. At ang sakit na nadama ng taos-puso ay maaaring maging pinakamayabong na lupa para sa isang himala na nagbabago sa lahat. Ganyan din si Lazarus. At maaari itong maging gayon sa iyo. Hindi lamang binuhay ni Jesus ang isang tao. Inihayag niya na ang tagumpay laban sa kamatayan ay nagsisimula sa kahabagan, pinalalakas ng paghihintay at nakongkreto ng tawag. Hindi binura ng himala ang sakit na naranasan, ngunit binago ang kahulugan nito. Ito ay nagtuturo sa atin na tingnan ang sarili nating mga libingan na may bagong pananaw. Dahil kung minsan ang higit na kailangan natin ay hindi takasan ng sakit, ito ay ang payagan ng Diyos na baguhin ito. Paano kung ngayon ang iyong Bethany araw? Paano kung ang nararanasan mo ngayon ay ang sandali na ang langit ay malapit ng magpahayag? Lumabas ka. Marahil ang iyong mga luha ay nagdidilig sa isang muling pagkabuhay na hindi pa naisisilang. Ngunit darating ito sapagkat ang parehong Jesus na lumuha ay siyang nanaig sa kamatayan. At kumikilos pa rin siya, tumatawag pa rin siya, binubuhay pa rin niya ang tila nawala. Matapos pag-aralan ang kwentong ito, ng sabay-sabay na tao at banal, isang tanong ang nananatiling karapat-dapat na pag-isipan. Paano mo hinarap ang sarili mong mga libingan? Ano ang mga sitwasyon na tila nagtagumpay sa pag-asa, ngunit maaaring naghihintay lamang ng isang tawag sa muling pagsilang? At higit pa, pinahintulutan mo ba ang sakit na maging daan para lumago ang pananampalataya o sinusubukan mong tumakas mula rito? Ipinakita sa atin ni Jesus na okay lang ang umiyak, madama, maghintay,
kahit na tila tahimik o mabagal ang lahat, dahil sa mismong lugar na ito ng paghihintay at pakikiramay maaaring mangyari ang mga himala. Kaya, paano kung simulan ngayon upang mas mapalapit sa Diyos na ito, na nauunawaan ang iyong mga luha, na gumagalang sa iyong sakit, at sino, sa tamang oras, ay tatawag sa iyo? Kung naantig ka sa content na ito, bakit hindi mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification? Sa ganung paraan, hindi mo mapapalampas ang mga susunod na video na puno ng pananampalataya, pag-asa at pagbabagong buhay. Samahan natin kami sa paglalakbay na ito ng pag-asa at tagumpay laban sa kamatayan. At tandaan, minsan ang Diyos na lumuluha ay siya ring Diyos na bumubuhay.